Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jelvis TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po to this reflection. Nasa tema tayo naman ngayon ng emotional o yung puso ng ating pagkatao. So minsan 'di ba, marami sa ating mga lalo na kabataan kapag dumadaan sa problema, o kahit yung may mga edad na rin, di ba? Kanino sila humihingi ng advice, di ba? Sa mga kaibigan nila. Lalo na kung yung nakuha nilang advice, dun lang sa kainuman nila na kaibigan. Di ba? Minsan, nakikinig tayo sa kanila, akala natin tama dahil yung damdamin mo, nagiging emotional ka. Kaya yung decision mo, sumasablay. Diba? Kaya sa mga, yun na nga, yung mga kabataan natin, humihingi ng advice sa kaibigan, sige, sabi ng babae, mahal ko siya, sige, tuloy mo lang, masaya ka naman dyan eh. Pero totoo niyan, estudyante pa siya, nag-aaral pa, di ba? So, anong mangyayari? Siyempre, pagka talaga napasubo na, talagang pinairal na para na in love na siya, hindi niya na iniisip yung magulang niya, hindi naiisip ang magiging future na o ano magiging estado niya sa buhay. Lalo na mga estudyante pa lang, di ba? Hanggang sa mag-aasawa na lang ng bigla nang wala sa panahon, wala sa tamang oras. Kasi estudyante pa, di ba? Ay anong hanap buhay ang gagawin niya, lalo pareho silang estudyante. So dahil doon sa emotion na yon, nakapag-desisyon ka na sundin na lang, hayaan na yung pag-aaral. So masasadlak ka ngayon sa hirap, di ba? Kasi nga, wala ka alam na trabaho eh. Minsan pa, kahit natapos ka na sa pag-aaral, wala ka pumahanap ng trabaho. Diba? So, minsan naman sa ibang bagay na, may pera kang malaki natanggap sa trabaho. Tapos bigla ka mag-iisip ngayon ng investment na kala mo totoo, di ba? May mag-a-advise sa'yo, may magkukonvince sa'yo. Dito mila ng pera mo, malaki ang interest. Di ba? Karamihan sa atin mga ganyan eh. So ngayon, ang hawad mo na lang naman ay kumita. Dahil doon sa emotion mo na gusto mo nang magnegosyo para dumoble yung pera mo dahil pinaghirapan mo yan, diba? So mangyayari ngayon, mapapasubo ka, hindi mo pala alam na scammer yung nag-i-invite sa'yo ng investment na kalaunan, sablay pa rin yung decision mo kasi nga natangay na yung perang pinaghirapan mo. So may mga ganun tayong pagkakataon sa buhay. Kaya naman sa mga mag-asawa, minsan, di ba, ayoko na eh. Yung emotion mo sa asawa mo, parang nanlalamig ka na ayaw mo. Ngayon, kinausap mo kaibigan mo, sabi mo, sige, iwanan mo na yan, maghanap ka na mas masaya sa'yo. So iiwan mo ngayon yung pamilya mo, hindi mo na iniisip na ang laking epekto niyan sa mga anak mo, di ba? Lalo sa asawa mo, siyempre, naging parte na ng pamilya ng buhay mo. Nagiging masama na hanggang sa sasablay ka na naman dahil dun sa napagdesisyon mo, nadala ka lang ng emotion. Kalaunan, siyempre, maghihiwalay na, di ba? Tapos, yung sinamahan mo, pag nagsawa na rin yung nagkakitaan na kayo ng ugali, iiwan ka na lang din. So, sayang yung nabuong pamilya tapos walang nangyari dahil dun sa emotion mo. At nagpatangay ka rin dun sa nag-advise na kaibigan mo. So, kasi ang puso guys, minsan makasarili siya, di ba? Gusto natin, kung ano lang ang gusto natin, yun ang masusunod. Na kahit na alam natin na may matatapakang tao, masasaktan, di ba? O hindi naman tama, sugod ka pa rin. Yung parang emotion mo, yung sinusunod mo, dahil yan ang kagustuhan mo, at dahil dyan ka masaya. So ano nga ba talagang dapat gawin, di ba? Kung hindi natin pahihiralin yun. Ito ang sagot ng ating Panginoon Yesus. Ayon kay 1, chapter 8, verse 12. At sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. In case napakalinaw, napakagandang mensahe. Diba? So, meaning to say, siya pala yung dapat nating sundin sa buhay natin. Kasi siya, kaya nga sabi siya yung ilaw, siya yung liwanag, diba, ng ating buhay.
Kaya yung mga napagdesisyon natin, kung hindi natin sinasama ang ating Panginoon Yesus, sasablay. Dahil sa kadiliman yan, guys, di ba? Pero kung kasama natin siya, nagiging mas magaan ang buhay natin. Nagiging mas okay ang lahat, at magiging may peace of mind ka. Dahil alam mo, guided ka ng Panginoon. Yun ang dapat natin gawin. Wag lang basta ng sugod lang ng sugod, magdesisyon ka nang wala sa oras, sa walang hindi maayos, di ba? So, isama natin ang Diyos sa ating mga desisyon sa buhay. Dahil sigurado hindi yan sasablay. Pag sinunod natin, ano bang gusto ng Diyos? Diba? Sundin natin yung kalooban niya. Yung para sa atin naman lahat yun. Kaya kung mapansin natin, di ba, pagka nagdesisyon tayo nang wala ang Diyos, sasablay talaga. Yun ang nagiging sanhin ng problema natin. Kaya, yan po ang pagsikapan natin na talagang laging kasama ang Diyos. Laging may ilaw sa ating buhay. Dahil wala tayong magagawa pag hindi natin kasama ang Diyos, di ba? So, kahit suriin mo, guys, suriin mo naging buhay mo. Kasi lahat naman tayo, mayroon tayong mga mistake na nagawa sa buhay. May pagkakamali natin. So, suriin mo. Di ba? Balikan mo yung mga naging past mo sa buhay. Bakit nasaglak ka sa ganitong pamumuhay o sa ganitong sitwasyon, palubog ka na, parang nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa desisyon mong mali na hindi mo sinama ang ating Panginoon Jesus. At ngayon, sablay ka at lugmok ka ngayon dahil sa problemang ginawa mo na hindi mo sinama ang Diyos, di ba? So, yan ang gawin natin sa yung laging unahin natin sa yung ilaw ng ating buhay. So, ito po ating pagdasal, tayo po yung manalangin sa mga kapatid nating mga nag-vlog, lalo sa may matinding karamdaman, may cancer na sa buhay, may taning na problema sa financial at emotional. So, sabay niyo sa akin panalangin, napakasimple lang. Dahil alam natin na may magagawa ang Diyos, basta yung ilaw niya, yun ang pairalin natin sa ating buhay na lagi siyang kasama. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na to. At patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. At salamat sa paalala nito na lagi ka namin kasama sa lahat ng desisyon namin sa buhay para lalo kaming magtagumpay at maging maayos ang aming desisyon sa buhay. So, yung kapatid namin, Lord, na nahihirapan ngayon, may cancer na, may stage 4 cancer, bedridden na, at kung ano pa mang matinding karamdaman sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpalang kamay. Pagalingin niyo po para sa kanilang pamilya. At ang mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa emotion, Lord, i-bless niyo po at ibalik niyo ang dating pagsasamahan. Pagbigis-bigisin niyo po muli. At sa mga financial, Lord, i-bless niyo po kami na lalo-lalo yung walang-wala, Lord. Ultimong pagkain, pamasahe, panggastos, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po lahat ng aming hanap buhay, Lord. Payabungin niyo po para may provide ang pangangailangan namin. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Christ. Amen. To God all be the glory. Salamat po.